Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng March 9, 2026. Sa pagdating ng dapit umaga ng March 9, mararamdaman mo ang isang napakalakas na agos ng emosyon na magmumula sa iyong kalooban. Na tila ba tinatawag ka ng iyong sariling damdamin upang higit pang pagtuunan ng pansin ang iyong personal na katahimikan at seguridad. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon na gamitin ang iyong matalas na pakiramdam at katuwiran upang ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa iyong pundasyon at mga mitiin sa hinaharap. Huwag kang matakot na yakapin ang iyong pagiging sensitibo dahil ito ang magsisilbing gabay mo upang makita ang mga bagay na madalas ay nakatago sa paningin ng iba. Habang pinapanatili ang iyong dangal at integridad sa bawat desisyon na iyong gagawin ngayong maghapon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pag-aalaga sa mga proyekto at ang iyong malasakit sa iyong mga kasamahan ay lubos na mapapansin ng iyong mga nakatataas sa opisina. Mapapansin nila ang iyong mabusising paraan ng pagtapos sa mga gawain na may kasamang malalim na dedikasyon, kaya asahan ang isang positibong balita o isang pagkilala na magpapatibay sa iyong posisyon sa inyong kumpanya. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong kakayahan sa paggawa ng mga desisyon na nakabase sa pagkakaisa ng pangkat dahil ang iyong talino sa pakikipagkapwa-tao ay sadyang kailangan upang mapanatili ang produktibidad at ang masayang atmosfera sa loob ng inyong trabaho sa bawat oras. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na seguridad para sa iyong pamilya at sa iyong sariling kinabukasan. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa mga ari-arian o sa mga negosyong nagbibigay ng kagaanan sa buhay ng mga tao. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat dokumento bago mo ibigay ang iyong buong tiwala. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong sariling kapayapaan ng isip ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matatag na kalagayan sa bawat sandali. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa Cancer ay nasa isang yugto ng napakalalim na koneksyon at matamis na pag-unawa kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng kislap at sapat na atensyon mula sa iyong katuwang. Sa buhay, ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paglikha ng isang mapayapang kapaligiran sa loob ng tahanan o ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pangarap na magkasama ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong maamo at mahabaging aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na paninindigan at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng isang matapat at malalim na pag-ibigan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong tiyan at sa iyong pangkalahatang emosyonal na kondisyon na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pag-aalala sa iba. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga sariwang pagkain at mga sandali ng pahinga sa isang komportableng lugar upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga mabusising gawain ng may sapat na lakas. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paglalakad malapit sa tubig o ang simpleng pagninilay-nilay bago matulog ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyong buong katawan at diwa. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapagtanggol at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising pakikinig upang malampasan ang kanilang sariling mga suliranin sa buhay. May isang kapamilya o kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magkakaroon ng mas maayos na sistema sa kanilang emosyonal na buhay. At ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang na kanilang gagawin sa buhay. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaganda ng iyong kapaligiran, sining na may kinalaman sa tradisyon, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong likha.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakasanayang estilo lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong pamamaraan na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at saya sa pakiramdam ng iyong mga mahal sa buhay ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na tao. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na usapin tungkol sa inyong mga nakaraang karanasan o mga plano sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama sa loob ng inyong tirahan. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karanasan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kwarto o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na katahimikan sa iyong paligid, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay sa bawat aspeto ng buhay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa kasaysayan, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad at katarungan. Iwasan ang pagiging masyadong sensitibo sa mga puna ng ibang tao upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong emosyon at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap sa mga opinyon ng iba ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa maghapon habang ikaw ay gumagawa. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap mayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong tahanan o mga usaping legal, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gagawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng bawat datos sa bawat oras. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga kagamitan.
Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod sa trabaho. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 7, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay puting pilak o asul na langit na sumisimbolo sa kapayapaan at dalisay na damdamin. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng isang masarap na pagkain para sa pamilya, ang mabusising pag-aayos ng iyong mga lumang litrato, o ang pagbisita sa isang lugar na malapit sa kalikasan upang muling mahanap ang iyong kagalakan at sigla sa buhay.